Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Ayan, bigyan ng shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So ito nga po mga ka-action, mga kakamping, no, kapapasok lang po. Representative Franz Castro, hindi po pinalagpas ang kasinungalingan ni Chief of Staff na si Attorney Lopez ho, mga ka-action, mga kakamping. Tinasight in contempt po ito. Ayan. So ito po, panoorin po muna natin ang video ito. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Oo, nandun ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Hindi lang naman OVP. Kung mapapakinggan nyo ako, ang makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa 2 letter, na ang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrought out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yun. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Uh, It is not private. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, pino-confidential pa natin, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with
for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena duces tecum? If, Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney yes, Lopez. if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11 Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Your Honor, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin kung anong dahilan kung bakit pinasight in contempt ito si Chief of Staff ng OVP na si Attorney Lopez. So ang masasabi ko lang ho dito, kawawa ho talaga ang mga staff ni Vice President Sara Duterte. Kanina din may 4 din na official na cite in contempt. Ito naman si Attorney Lopez pinasight in contempt. Alam nyo, ito yung pinakamasaklap na sila ngayon ang nagsasakripisyo na dapat ito ay sagutin ni Vice President Sara. Sila ang nagsasakripisyo, kumbaga sila ang napapahamak habang ito si Vice President Sara is pa ano-ano lang ho ito, pa press con lang po ito. 'Di ba? Wala ho tayong magagawa 'di ba? Kasi sa Quadcom kasi kapag maano nila, ma-determine nila na ikaw ay hindi nagsasabi ng katotohanan, ipapasight in contempt ka talaga nila. Kaya yun po yung pinakamahalaga o purpose na nagkakaroon ng panunumpa bago ho sila tanungin ng tanungin. Kasi
lahat ng sasabihin nila is pwedeng gamitin laban sa kanila. Kaya ito po ang nangyayari. So kung may dapat naman po dito sisihin, walang iba kung hindi si Vice President Sara, di ba? So yun lang po mga ka-action, no? Sinare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.